Huwag kang mag-alala, Cheska. Kahit paano, kailangan nating pigilan si Tala na bumalik sa bahay. Sabihin mo sa kanya na hindi niya kailangan ang mga gamit niya. Lahat ng yan, akin na. Ang boses ni Inigo, na dati pangako ng isang buong mundo, ngayon ay naging tila isang matulis na palaso na tumagos sa aking dibdib. Hindi ako gumawa ng anumang ingay. Walang paghinga. Walang pagpigil sa aking pagpapakawala. Ako ay namatay ng tahimik sa sandaling iyon. Dito ako natagpuan ng aking kamalayan, nakaupo sa isang bangko sa may pantalan. Ang hangin ay tila nagdadala ng pabango ng ulan na paparating. Sa aking kandungan, may isang maliit na bulsa ng sinulid na barong na isasapang ko sa kanya sa gabi bago siya umalis papuntang Maynila. Isang regalo na pinagpuyatan ko sa loob ng isang buwan, nagtitipid sa bawat pagkain. Hawak ko ang tela, ang pinya ay malambot sa aking mga daliri, ngunit ang hapdi sa aking puso ay kasing tigas ng bato. Sa isang iglap, ang alaala ng aking ama Celso ay lumitaw sa aking isipan. Kahit siya, ang taong nagturo sa akin ng bawat titik ng alpabeto, ang taong nagbigay sa akin ng isang tahanan, ay hindi naghanda sa akin para sa ganitong uri ng kalupitan. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang pagkawala, ang bigat ng utang na loob na hindi ko mababayaran dahil wala na siya. Ang makinis na tela sa aking kamay ay tila naging magaspang na papel de liha. Ang aking mga daliri na sanay sa maselang pagbuburda ay tila biglang naging mga kamay ng isang dayuhan. Magaspang, may mga pilat, at walang halaga. Inihambing ko ang aking mga kamay na ito sa nakita kong kamay ni Cheska na naglalagay ng mamahaling lotion sa kamay ni Inigo noong isang linggo. Ang aking mga kamay ay nagtrabaho para sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nagpapakita ng kanyang karapat-dapat. Ang hangin ay lumamig at ang mga ulap sa itaas ay nagpadilim. Wala akong maramdaman na luha. Tila ang aking mga mata ay natuyo na sa sobrang pag-iyak noong araw na yon, ang araw na siya ay umalis. Ang tanging nararamdaman ko ay isang matinding pamamanhid na tila binalutan ng aking puso. Nang sinubukan kong maglakad, ang aking mga binti ay tila hindi ko pag-aari. Ang mga tao sa paligid ko ay tila nagiging malabo. Ang kanilang mga galaw ay mabagal. Tanging ang imahe ng nag-uusap na Inigo at Cheska ang tumpak at maliwanag sa aking paningin. Sa gitna ng aking pagkalito, isang matinding paniniwala ang unti-unting nabuo sa aking isipan. Hindi para sa kanya, hindi para sa pagmamahal na iyon. Ito ay para sa buhay na isinasama ko sa aking sinapupunan. Sa Tagalog na may pait, isang tanong ang pumukaw sa katahimikan ng aking pagkabigla. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Pagkalipas ng isang linggo, ang lamig ng simoy ng hangin sa bintana ng maliit na silid upa ay tila mas matalim kaysa sa lamig ng bulyaw ni Inigo. Narito ako, nakaupo sa isang silyang yari sa kawayan. Hawak ang aking hiyas, ang kahon ng lata na matagal nang kinakalawang sa alaala ng aking ama-inahan, si Mang Celso. Ang kaba ay parang isang malaking bato sa aking dibdib. Ayaw kong buksan, dahil alam kong sa sandaling mabuksan ko ito, wala na akong babalikan pang tahimik at mapagkumbabang buhay. Ngunit ang mukha ng aking anak, ang walang kibo nitong pag-iyak dahil sa lagnat, ang siyang nagtulak sa akin, gamit ang isang lumang bobby pin na hindi ko alam kung saan ko nakuha. Maingat kong kinakalkal ang kandado ng lata. Hindi ito nag-ingay, bagkus ang aking mga kamay lamang ang nanginginig, habang pilit kong inaayos ang munting mekanismo. Nang sa wakas ay pumihit ang mekanismo, walang anumang tunog ang narinig, subalit naramdaman ko ang pag-angat ng takip na tila may humihinga sa loob. Sa loob, wala ang inaasahan kong mga ginto o singsing na pangbenta. Nakita ko lamang ang isang makintab na badge na may larawang hindi ko pamilyar, ngunit may nakaukit na letrang E.
na may koronang gawa sa mga dahon ng tubo. Sa ilalim nito ay ang papel, ang sulat na nakatupi ng napakaayos na tila ayaw nitong magkaroon ng anumang gusot. Nang binuklat ko, nabasa ko ang salita ng taong nagbigay ng buhay sa akin, ang taong nagturo sa akin kung paano magbasa at magbilang. Si Mang Celso. Anak, kung nababasa mo ito, nangangahulugan na masama ang nangyari sa akin. Hindi ako ang iyong ama, Tala. Ngunit ang pagmamahal ko ay mas totoo kaysa sa dugo. Ikaw si Maria Tala Esperanza, ang nag-iisang tagapagmana ng Esperanza Group sa Negros. May nagbabanta sa buhay mo noon pa man. Hawakan mo ang bawat salita ay tumagos sa aking kaluluwa, hindi bilang isang swerte, kundi bilang isang mabigat na tungkulin. Ang aking ama, ang taong nagbigay sa akin ng pangalan at pagmamahal, ay pinatay ng lihim na ito. Ang buhay na aking ipinaglaban kasama si Inigo ay pawang kasinungalingan. Ang simpleng buhay na aking inaasam kasama ang aking anak ay biglang nabahira ng usok ng mga lupang hindi ko kailanman nakita. Nabalik lamang ang aking diwa nang maramdaman ko ang paghaplos ng kamay ni Aling Selyang sa aking balikat. Siya na pala ang naglagay ng isang mangkok ng mainit na sabaw sa mesa, at ang bango nito ay tila naghahawi sa usok ng aking pagkabigla. Tala Maria, napapano ka? Matagal ka nang hindi gumagalaw dyan. Mahinang tanong ni Aling Selyang na ang boses ay puno ng pag-aalala. Napatingin ako sa kanya, ang matandang babae na nagbigay sa akin ng isang piraso ng tinapay noong halos wala na akong lakas. Walang bahid ng pag-aalinlangan o pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Aling Selyang, nagsimula ako, ang aking boses ay pilit na pinatatag. Ito ang huling alaala ni Tatay Celso. Gusto ko sanang itapon na lang ito. Ayoko ng yaman. Gusto ko lang ng kapayapaan para sa aking anak. Umupo si Aling Selyang sa tapat ko. Pinagmamasdan ang aking mga mata. Tala Maria, ang utang na loob mo ay hindi kay Inigo. Hindi sa kanya ang iyong pagdurusa. Ang utang mo ay sa taong nagturo sa iyo kung paano maging Maria Tala Esperanza. Kung itatapon mo yan, itinatapon mo ang sakripisyo niya. Hindi mo siya kailangang paglingkuran nang may pagmamahal na tulad ng ginawa mo kay Inigo. Ngunit kailangan mong ipagtanggol ang alaala niya, ang katotohanan na ikaw ay mahalaga. Ang mga salitang yon ay dumampi sa aking puso, hindi bilang utos, kundi bilang isang gabay. Ang kawalang bahala sa nararamdaman ko ay ang pinakamasakit na bahagi ng paghihiwalay namin ni Inigo. Ngunit ang salita ni Aling Selyang ay nagbigay ng direksyon sa aking galit. Hindi ako magiging isang magnanakaw ng pangalan. Ako ay magiging tagapagmana ng karangalan. Sino si Rico? Tanong ko. Itinuro ang pangalan sa sulat. Ang batang binanggit niya noon, ang anak ng abogado na nagtrabaho para sa pamilya nila sa Negros. Palagi ka raw nitong hinahanap noon, sagot ni Aling Selyang habang pinupunasan ng isang baso. Nanginginig ang aking kamay nang isinara ko muli ang kahon. Ang aking unang layunin ay hindi ang pagbawi ng yaman, kundi ang protektahan ang anak ko. At kung ang tanging paraan para maging ligtas kami ay ang harapin ang mga multo ng nakaraan, kailangan kong gawin ito. Kasalukuyan, sa labas, isang itim na sasakyan ang huminto, hindi sa tapat ng aming pinto, ngunit sa kanto ng kalye. Isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang lumabas at tila nagmamasid sa paligid, naghahanap ng anumang kakaiba. Nagmadali akong itago ang kahon sa ilalim ng aking lumang kutsyon. Sa lahat ng pananahi ko sa buhay niya, bakit ako pa ang pilit mong tinatapak ng tsinelas? Ngayon, sa bawat tahi na aking gagawin sa bagong buhay ko, sisiguraduhin kong ang bawat hibla ay magiging bakal na panangga sa aking anak. Nabalik lamang ang aking diwa nang makita ko ang sasakyang yon na umalis.
Iniwan ang katahimikan na tila mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nagpadala ng mensahe si Rico na gusto niyang makipagkita sa akin sa kanyang opisina sa Maynila upang pag-usapan ang resulta ng DNA test na lihim kong ipinagawa gamit ang mga pondo na ipinadala niya. Ang Inigo, naghahanap siya ng ebidensya na hindi ko anak ang bata. Gusto niya akong pabagsakin sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao. Napakalamig ng aking desisyon. Kailangan kong pumunta. Kailangan kong malaman kung ano ang hawak niya sa akin upang matanggal ko siya sa aking buhay ng tuluyan. Ngunit paano ko iiwan ang aking anak dito? Ang pag-alis sa lumban ay tila isang pagtalon sa hukay na puno ng kawalan. Dahil hindi ko kayang iwanan ang aking munting anak sa pangangalaga ni Aling Selyang ng matagal, ipinagkatiwala ko siya sa isang kapitbahay na may kakayahan. Pagkatapos kong makipag-usap ng mahigpit kay Rico sa telepono, isang pag-uusap na puno ng pag-iingat. Ang paglalakbay sa Maynila ay isang bangungot ng makikitid na kalsada at matataas na gusali na sumasagabal sa araw. Sa bawat pag-usad ng sasakyan, ang hangin sa aking paligid ay tila uminit, nagiging makapal at mahirap lunukin. Nang marating ko ang gusali ng opisina ng batas, halos hindi ako makahinga. Ang lobby ay yari sa marmol na makintab at ang katahimikan ay nagpaparamdam sa akin na ako ay isang mantsa ng putik sa isang puting kasuotan. Ang aking simpleng damit na pinagtagpi-tagpian ko mula sa mga pinagtabasan ng lumang kurtina ay tila sumisigaw ng aking pagiging mababa. Si Rico, nang makita ko siya, ay hindi na ang batang lalaki na palaging may dalang mga bulaklak na sampagwita sa akin. Nakasuot siya ng mamahaling suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang tindig ay propesyonal, ang kanyang mga mata ay matatalim at walang bahid ng nakaraan. Maria Tala Esperanza, pagbati niya, hindi na tala o mare. Ang kanyang tono ay formal, parang nagbabasa ng kontrata. Rico, tugon ko. Pinilit na maging pantay ang aking boses. Hinayaan niya akong maupo sa isang malambot na sofa na tila hindi ako nararapat upuan. Ang pag-uusap namin ay hindi tungkol sa aming nakaraan o sa aming mga pangarap, kundi tungkol sa mga percentage ng shares at mga legal clauses. Kinumpirma na ng laboratorio ang DNA. Tala, ikaw ang may-ari ng Grupo Esperanza, ngunit ang pagmamay-ari ay hindi lamang papel. Kailangan itong ipaglaban. Paliwanag niya habang itinuturo ang mga linya sa isang makapal na dokumento. Hindi ko kailangan ng yaman na yan, Rico. Kailangan ko lang ng paraan para hindi na ako makita ni Inigo. Mariin kong sabi. Gusto ko lang ng pangalan ko, ang anak ko, at ang kapayapaan namin. Napailing si Rico. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang lumambot, ngunit mabilis niya itong itinago. Kung iiwas ka, lalo kang magiging madali para sa kanila. Si Inigo ay nagpaplano na gamitin ang iyong pagkawala para tuluyang makuha ang kontrol sa pamamagitan ng mga minority shareholders. Ang aking dibdib ay muling sumikip. Ang pag-iwas ay nangangahulugan ng pagpili sa kahinaan. Ang paglaban ay nangangahulugan ng pagpasok sa mundong kinalimutan ko. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos pabulong. Dito, nagbago ang atmosfera. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang tingin na yon ay hindi paghanga sa isang kliyente, kundi isang pagsukat, isang pagtimbang kung gaano ako kalayo na sa dating kasintahan niyang si Tala. Kailangan mong matuto, Tala. Kailangan mong umintindi ng mga salitang hindi mo naririnig sa palengke. Ang pamilya mo, ang pamilya ng mga Esperanza, ay nabubuhay sa mga tuntunin. Kung gusto mong manalo, kailangan mong maging mas matalino kaysa sa kanila. At dito ako papasok. Sa sandaling iyon, ang aking pagdududa ay lumitaw. Ang kanyang kabaitan ay tila may kalakip na presyo.
Ang kanyang pagiging profesional ay isang pader na inilagay niya sa pagitan namin. Sino ka ba talaga ngayon, Rico? Ang matalik kong kaibigan na nagbibigay ng sampagita? O ang abogado na nagbebenta ng oras niya sa pinakamataas na bid? Mahinahon kong tanong, ngunit ang mga salita ay tumalim sa dulo, na bahagyang umangat ang kilay niya. Walang tugon. Tanging ang mahabang katahimikan na tila may sariling tinig. Ang katahimikan na yon ang sumagot sa aking katanungan. Siya ay isang propesyonal na ngayon. Ang aking dating kaibigan ay nag-iba na. Sa aking pag-iisip, naglaro ang imahe ng aking anak. Ang kanyang mga mata na hindi ko alam kung kay Inigo ba nagmana ay ang tanging dahilan kung bakit ako naririto. Sige, sabi ko. Ituturo mo sa akin. Ngunit tandaan mo, Rico, ang lahat ng ito ay para lamang sa aking anak. Hindi ako magpapadala sa kahit anong laro ng mga mayayaman. Hindi ako magiging tulad nila. Bago pa man ako tuluyang umalis, may isang eksena na nagdulot ng bahagyang pag-asa sa akin. Habang inilalabas ko ang aking lumang wallet para kumuha ng pamasahe, napansin ni Rico ang maliliit na sugat at mga kalyo sa aking mga daliri. Sa isang iglap lamang, bago ko pa man maitago ang kamay ko, nakita niya ang mga bakas ng karayom at tela at isang mabilis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na nagpaalala sa akin sa aming kabataan. Hindi ito ngiti ng abogado, kundi ng isang taong nakakita ng isang pamilyar na bagay na tila matagal nang nawala. Ito ang aking golden moment, isang sandali ng pagkilala sa aking pagkatao bago niya ito muling binalutan ng profesionalismo. Paglabas ko, naghihintay siya sa aking sasakyan. Nakita ko sa labas ng malalaking salamin ng gusali ang dalawang figura na nakatayo sa kabilang kanto, nagtatawanan. Sina Inigo at Cheska. Tila naglalakad sila mula sa isang kainan. Nang mapansin ni Inigo ang aking paglabas, ngumisi siya at may sinabi kay Cheska. Hindi ko narinig ang salita, ngunit ang kilos ng kanyang bibig ay malinaw na nagpapahiwatig. Tingnan mo, kahit kailan, isa lang siyang hamak na humihingi ng limos. Ang matinding sakit na dala ng pag-iisip na siya, ang lalaking minahal ko, ay nag-iisip na ako ay nagpapalimos, ay halos hindi ko matiis. Ngunit dahil sa pang-iinsulto niya, lalo akong tumibay. Hindi ako humihingi ng limos. Ako ay naghahanda para sa aking pagbawi. Nang sumakay ako sa taxi, ipinadala ni Rico ang isang mensahe. Inigo is trying to acquire the controlling shares. He's coming to Manila next week. Alam ko na ang aking pagbabalik sa lungsod ay hindi lamang para sa aking edukasyon, kundi para sa isang digmaan. Ang kailangan ko ay maging handa bago pa man sila makapaghanda. Ang pagbabalik sa Lumban ay isang paghinga ng hangin na may bahid ng alikabok ng lupaing pinagmulan ko. Ang munting silid upa ay tila isang santuwaryo kumpara sa malamig na salamin ng Maynila. Dito, kasama ang aking anak, ang aking mga kamay ay muling nahawakan ng karayom at tela. Hindi ko na ito ginawa para sa pangarap ni Inigo, kundi para sa tiyan ng aking sanggol. Sinimulan kong muli ang aking sining, hindi na para sa mamahaling barong, kundi para sa mga simpleng panyo at munting gamit na tanging kaya kong bilhin. Sa ilalim ng naglalagablab na sikat ng araw sa labas ng aking bintana, ang aking mga daliri ay gumagalaw, nag-iisa. Ang bawat tusok ay isang panalangin. Ang bawat tahi ay isang pangarap na muling binubuhay. Naramdaman ko ang pagod sa aking likod, isang kirot na mas matamis pa kaysa sa anumang ginhawa na maiaalok ng isang mayamang bahay. Ito ang pawis ng isang ina. Isang hapon, habang naglalakad ako patungo sa maliit na palengke para bumili ng bigas, hindi ko napansin ang isang sasakyang huminto sa aking harapan. Isang babaeng may salamin na itim na may damit na tila mamahalin, ngunit pinilit magmukhang hindi kapansin-pansin ang bumaba. Si Cheska.
Maria, nakikita kitang gumagapang pa rin dito. Ang boses niya ay may bahid ng pagkasuklam na pilit niyang tinatago sa ilalim ng pekeng pag-aalala. Hindi ka ba napapagod magpanggap na martir? Tingnan mo ang mga kamay mo, ang itim ng kuko mo. Napatigil ako, hindi dahil sa sakit ng kanyang salita, kundi dahil sa pagkakita ko sa dala ko. Isang maliit na bulsa ng mga pinya cloth na halos tapos ko ng burdahan para sa mga tinderang kailangan ng mabilisang pang-adorno. Wala kang pakialam sa buhay ko, Cheska. Sagot ko. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig, kundi bahagyang matigas. Ngunit hindi pa siya tapos. Sa isang kilos na tila hindi sinasadya, itinaas niya ang kanyang mamahaling handbag at sinadyaman o hindi, ibinaling nito ang laman ng isang basong puno ng maruming tubig sa ibabaw ng aking mga tela. Ang mga pinong hibla ay agad na nabahira ng kulay kape at nababad sa tubig. Oops, sabi niya, walang bahid ng pagsisisi. Masyado kang abala sa pagpapakita ng iyong kahirapan, Maria. Hindi ka talaga marunong mag-ingat. Masyado kang pangit para sa ganitong klase ng trabaho, Maria. Wala kang silbi kundi ang maging anino. Ang pagtawag niya sa aking pangalan nang may paghamak at ang pagkakita sa mga disenyo na pinagpuyatan ko ng halos 2 araw ay nasisira sa isang iglap, ay halos magpabagsak sa akin. Walang luha ang pumatak dahil alam kong iyon ang gusto niyang makita. Sa halip, naramdaman ko ang pagtaas ng init sa aking pagitan ng mga mata, isang pagnanais na isigaw ang lahat ng sakit. Ngunit pinigilan ko. Utang na loob ko sa aking anak, ang manatiling matatag. Nakatayo ako roon, pinagmamasdan ng tubig na umaagos sa lupa. Naalala ko ang mga araw na nagtitiis ako ng gutom para lang mabili ang mas magandang klase ng sinulid. Ang mga ganoong alaalang nagpatigas sa akin. Nang umalis si Cheska, naglakad ako pabalik sa aking silid. Hindi na sa palengke. Pagdating ko, may isang bagay na nakapatong sa aking mababaw na lamesa. Isang makina. Isang sewing machine na mukhang lumang ngunit napakakinis pa rin. Ang katawan nito ay tila bakal na matibay, walang pangalan o sulat. Tanging isang maliit na piraso ng papel na nakasiksik sa ilalim ng foot pedal. Hindi ko ito binasa dahil alam kong hindi galing kay Inigo ang regalong ito. Ang kamay kong nanginginig ay hinawakan ng makina. Ang malamig na metal nito ay nagbigay ng kakaibang kapayapaan sa aking pagod na katawan. Para sa iyong anak, bigla kong naisip. Ito ay galing kay Rico. Hindi ko siya tinanong at hindi ko rin siya tinanong kung bakit. Ang pag-aalala ko sa pagkakautang ay pumalit sa pagdududa. Kung ito ang sandata na kailangan ko para protektahan ang aking anak, tatanggapin ko ito. Sa ilalim ng ilaw ng isang gasera, sinubukan ko ang makina. Gumana ito ng walang anumang pagkautal. Ang tela ay dumulas sa ilalim ng karayom na may bilis at katumpakan na hindi ko naranasan dati. Hindi ko na ininda ang nangyari sa palengke. Sa halip nagsimula akong magdisenyo ng bagong piraso, mas matindi, mas detalyado. Ang aking paghihirap ay hindi na nagdulot ng luha, kundi nagbigay daan sa isang pagnanais na patunayan na ang aking halaga ay hindi masusukat sa kung gaano ako kaputi o kagara. Habang nagtatrabaho ako, tinitigan ko ang aking refleksyon sa salamin. Hindi na ang babaeng nakikita ni Inigo, kundi isang babaeng may determinasyon sa mata. Nang lumubog na ang araw at tila nagpapakita na ng mga bituin sa itaas, may isang ideya ang tumama sa aking isip. Bakit hindi ko gamitin ang aking talento sa mas malaking paraan? Isang bagay na magpapakita ng aking pagiging taga-Negros na hindi niya kayang sirain? Napabalik ako sa alaala ng mga sinabi ni Rico tungkol sa pagkuha niya ng mga share. Sa isang iglap, nagdesisyon ako. Kailangan kong gamitin ang pabor na ibinigay sa akin ni Rico. Hindi para sa yaman, kundi para sa isang depensa. Ang aking pagpapasya ay naging matibay. Kailangan kong bumalik sa Maynila, hindi para magpaturo,
kundi para maghanda sa sandaling ipipresenta niya ang kanyang mga kasinungalingan. Ang tanong na pumitik sa aking isip bago ako matulog ay, kung kaya niyang hamakin ang aking pagod, kaya rin ba niyang hamakin ang aking pagkatao sa harap ng buong mundo? Ang pag-alis ko sa Lumban ay mas mahirap kaysa sa pag-iwan sa kanya. Matapos kong yakapin ng mahigpit si Aling Selyang at makita ang mapayapang mukha ng aking anak, ako ay bumalik sa Maynila. Hindi na ako nagtangkang gumamit ng taxi. Naglakad ako sa mga kalsada, ginagamit ang init ng araw upang itaboy ang lamig ng aking nararamdaman. Bawat hakbang ay nagpapatibay sa aking pangako kay Mang Celso. Nang makarating ako sa tapat ng malawak na estate ng mga Esperanza, ang aking puso ay tila nagtatangkang tumakas sa aking dibdib. Ito ang sentro ng imperyo na siyang nagtulak sa aking ama-inahan na itago ako. Ang mga bakod ay matataas at ang mga hardin ay mas inaalagaan pa kaysa sa inaasahan ko. Ang lawak ng lupain ay nagpapakita kung gaano kalaki ang sakripisyo ni Mang Celso para lang maitago ako sa mundong ito. Si Rico ang sumundo sa akin sa gate. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala na hindi niya maitago sa likod ng kanyang profesionalismo. Walang salitang sinabi. Ang mga nagpapatakbo ng bahay ay tila sanay na sa katahimikan. Ang pagpasok sa bulwagan ay tila pagpasok sa isang museo. Lahat ay antigo, lahat ay may halaga, ngunit walang init. Sa dulo ng mahabang silid-kainan, nakaupo si Doña Esperanza. Matanda na siya, ang balat ay manipis na tila papel, ngunit ang titig niya ay kasing talas pa rin ng bago niyang matulis na stiletto. Ikaw pala ang bunga ng kataksilan. Ang sabi niya, hindi nagtanong, kundi isang pagtatasa. Ang kanyang boses ay matinis, ngunit may bigat ng awtoridad. Hindi ako yumuko, hindi ako nagmakaawa. Sa halip, inilabas ko ang pinakatumatak na alaala ko sa Lumban. Ang munting mesa kung saan ako nagtatrabaho at ang aking mga kamay. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang maliit na piraso ng pinya cloth na sinira ni Cheska. Ngunit sa isang gilid, may bahagi na hindi nabasa. Doon, pinakita ko ang isang bahagi ng disenyo na pinagtatrabahuhan ko bago ang insidente. Donya, nagsimula ako. Ang aking Tagalog ay may halo ng himig ng lalawigan. Hindi ako narito para magpaliwanag ng nakaraan. Hindi ko alam ang tungkol sa mga Esperanza, ngunit alam ko kung paano magtrabaho. Alam ko kung paano pagandahin ang isang simpleng hibla. Inilahad ko ang isang maliit na tela na sinubukan kong ayusin sa makina ni Rico. Hindi ito perpekto, ngunit makikita ang pagpupursige. Tingnan ninyo ang mga kamay ko, Donya. Hindi ito kamay ng isang taong mayaman. Ito ay kamay na sanay magdusa. Hindi ako nandito para humingi ng bahagi sa inyong yaman. Nandito ako dahil pinatay ng lihim na ito ang lalaking nagturo sa akin kung paano maging matatag. Ibinigay niya sa akin ang pangalang Tala at ipinaglaban niya ang buhay ko. Ang aking utang na loob ay hindi sa pera, kundi sa katotohanan ng kanyang pagmamahal. Sa sandaling iyon, isang marahas na paghampas ng pintuan sa labas ang nariinig ko. Isang paggulo sa katahimikan ng bahay. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang katahimikan ay napalitan ng matinding tensyon. Nang pumasok ang isang utusan, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang pagbigkas ay nanginginig. Donya, may sulat. Galing ito sa Manila office. Mukhang may issue sa mga controlling shares. Sinasabi nilang may irregularity sa papeles na inihanda ni Ginoong Inigo. Si Doña Esperanza ay hindi nagpakita ng kahit anong pagkagulat. Tinitigan lamang niya ako. Mabuti at narito ka, Tala. Ang mga anino ay nagsisimula nang gumapang kahit dito sa aking tahanan. Inilabas niya ang isang lumang kahon
Nayari sa kahoy na may inukit na mga bulaklak ng tubo. Hindi ito ang kahon ng lata, kundi mas sopistikado. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa ako nagbibigay ng formal na pagkilala. Dahil alam kong si Inigo ay mas matalino kaysa sa inaakala ko. Ngunit sa tingin ko, hindi niya alam kung gaano katapang ang dugong dumadaloy sa'yo. Dito nagbigay siya ng isang makasaysayang detalye. Ang lolo mo, ang tunay na don, ay nagtago ng isang contingency clause sa mga bylaws. Kung sakaling may anumang pagtatangka na agawin ng kontrol gamit ang pandaraya, ang lahat ng ebidensya ay may kakayahang magpawalang bisa sa anumang kasunduan. At ang buong kapangyarihan ay mapupunta sa pinakamalapit na direktang kamag-anak na nagpapakita ng tunay na katangian ng isang esperansa. Ang aking puso ay pumintig ng malakas, hindi sa tuwa, kundi sa pagkamangha sa lalim ng paghahanda ng aking lolo. Ang pagiging matatag ng aking ama-inahan ay hindi inakala ni Inigo. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang babaeng nakasuot ng designer dress ang sumulpot sa pasukan ng silid. Ang kanyang aura ay punong-puno ng pagmamalaki, na tila siya ang may-ari ng lahat. Si Cheska. Doña Esperanza, ano itong ginagawa ninyo sa kanya? Hindi ba ninyo nakikita ang dumi niya? Hindi siya karapat-dapat hawakan ang anumang galing sa pamilya namin. Sigaw ni Cheska. Ang kanyang tinig ay tumatalbog sa mga dingding. Ang kailangan ninyo ay ang kasal ni Inigo sa akin para maging legal ang merger at maayos na maipasa ang mga papeles. Ang pag-atake ni Cheska ay hindi nakasakit kay Tala. Sa halip, nagbigay ito ng linaw. Ito ang golden moment na hinihintay ng aking pagkatao na lumabas. Cheska, tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may lalim na hindi niya inaasahan. Alam mo ba ang pagkakaiba ng isang tagagawa at isang tagasira? Ang aking mga kamay ay gumagawa ng kagandahan mula sa simpleng sinulid. Ang mga kamay mo, ang ginagawa lang ay sirain ang pag-ibig ng iba para lang makakuha ng isang bagay na hindi mo naman talaga pag-aari. Walang sinabi si Cheska, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng galit na nais sumabog. Donya, patuloy ko humarap sa matanda. Huwag ninyo akong protektahan. Turuan ninyo ako. Gusto kong gamitin ang kapangyarihan na ito para protektahan ang anak ko at para sa mga taong tulad ni Aling Selyang na nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal. Isang bahagyang pagngiti ang sumilay sa labi ni Doña Esperanza. Rico, tawag niya sa isang lalaking lumabas mula sa likuran niya, na matagal ko nang hindi napapansin na nandoon pala. Hindi siya ang nagdala ng mga papel kanina. Ipakita mo sa kanya kung paano maging tunay na esperanza. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis sa isang halo ng kaba at pag-asa. Si Rico ay hindi lang nag-aayos ng papeles. Siya ay isang ahente ng aking nakaraan at ng aking kinabukasan. Nang paalis na ako, nakita kong nagtatangka si Cheska na kausapin si Rico marahil upang magbigay ng suhol, ngunit iniiwasan siya ni Rico na parang isang masamang panaginip. Ngunit habang naghihintay ako sa labas, isang anino ang lumapit sa akin. Hindi ito si Rico. Isang estranghero ang nagbigay sa akin ng isang sobre, walang salita. Ano ito? Tanong ko, ngunit ang lalaki ay mabilis na humakbang palayo at sumakay sa isang madilim na sasakyan. Nang buksan ko ang sobre, mayroon lamang isang litrato sa loob. Ito ay kuha sa isang telephoto lens, ang larawan ng aking anak na lalaki habang natutulog sa tabi ni Aling Selyang. Ang litrato ay may isang maliit na pulang X na nakaturo sa kanyang kaliwang pisngi. Ang larawan ng aking anak na may pulang krus sa kanyang pisngi ay tila isang tatak na hindi ko maalis sa aking paningin. Ang lamig ng papel sa aking kamay ay kumalat sa aking buong sistema. Pinapabilis ang tibok ng aking puso na para bang may tumatakbong karera sa loob ng aking dibdib. Hindi ito nagmula kay Inigo.
Ngunit ang taong nagpadala nito ay tiyak na kakampi niya o mas malala. Gusto lang akong takutin. Bumalik ako agad sa opisina ni Rico. Hindi na nag-abalang magpalamig. Ang pag-aalala sa aking anak ay mas matindi pa sa anumang takot na idinulot ng matataas na gusali ng Maynila. Rico, tingnan mo ito, sabi ko. Inilapag ang larawan sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Mabilis na kinuha ni Rico ang litrato. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa pulang marka. Huwag kang mag-alala, Tala. Ito ay isang babala lamang. Kalmado niyang paliwanag. Ito ang modus operandi nila. Magtanim ng takot bago magbigay ng ultimatum. Ngunit hindi ka dapat matakot. Kailangan mong matuto. At nagsimula ang aking pagsasanay. Araw-araw, araw-araw. Tinuruan niya ako ng mga salitang banyaga sa pandinig ko. Tender offers, proxy voting, asset restructuring. Ang aking isip na sanay sa pagbilang ng bawat sentimo at paghahanap ng tamang kulay ng sinulid ay nahihirapan sa bigat ng mga numero at batas. Hindi ito teleserye, Tala. Isang araw ay pinagsabihan ako ni Rico nang halos sumuko na ako sa pag-aaral. Hindi ito magtatapos sa isang sigaw o isang halik. Kailangan nating maghintay ng tamang sandali para sila ay magkamali. Patience is our weapon. Ang salita niyang iyon ay humagod sa aking kalooban. Pasensya. Ilang taon akong naghintay sa pagbabago ni Inigo. Ilang taon akong naghintay na makita ako ng aking ama. Inahan, ang pasensya ay pamilyar sa akin, ngunit ang pasensyang may kaakibat na estratehiya ay bago. Sa kabila ng aking pagtitiyaga sa pag-aaral, may isang bagay na patuloy na nagpapahirap sa aking kalooban, ang aking pagtataksil sa utang na loob ko kay Aling Selyang. Sa tuwing nagbibigay ako ng tawag upang kamustahin ang aking anak, nag-iisip ako kung nakakadagdag ba ako sa pasanin ng matanda. Ang pagkakasala ay dumadagdag sa aking pagod. Isang gabi, habang tinatahak namin ang mga dokumento, napansin ni Rico ang aking pagdadalamhati. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng syudad na tila hindi kailanman natutulog. Alam kong mahirap, Tala. Ikaw ay pinalaki sa pagmamahal, hindi sa giyera. Sabi niya, hindi lumingon. Pero ang katatagan mo ay hindi kailanman nawala. Tandaan mo ang mga pilik mata mo ay hindi nanginginig nang makita mo ang larawan ng iyong anak. Iyan ang tunay na lakas, hindi ang alam mo sa batas. Ang kanyang mga salita ay mayroong init. Hindi ito ang init ng pag-ibig na hinahanap ko, kundi ang init ng pag-unawa. Ito ay isang sandali ng pagkilala, isang golden moment kung saan ang profesional na pader niya ay tila nabiyak. Ramdam ko ang pagpapahalaga niya sa aking pagkatao, hindi lang sa aking pagiging tagapagmana. Salamat, Rico. Bulong ko, na tila ang salitang yon ay sapat na upang ipahayag ang lahat ng aking pasasalamat at pagkalito. Pagkatapos ng pagsasanay, bumalik ako sa aking maliit na silid sa Lumban para bisitahin ang aking anak. Sa tabi ng duyan, huminga ako ng malalim. Iniisip kung paano ko ito gagawin nang walang pagtitiwala. Ang susunod na araw, habang kami ni Rico ay naghahanda para sa isang mahalagang pagpupulong sa mga shareholders, mayroon kaming natuklasan. Sa isang ledger na nakita ni Rico, may nakatala na napakalaking halaga ng pera ang inilipat sa isang offshore account, ang pondo na ginamit ni Inigo para bayaran ang isa sa mga miyembro ng board. Ang detalye ay nakatago sa ilalim ng isang transaksyon na may pekeng pangalan ng kumpanya. Ito na, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay may himig ng tagumpay. Ito ang gagamitin natin para pabagsakin siya. Isang patunay ng pandaraya. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang, isang tawag ang natanggap ni Rico mula sa isang hindi kilalang numero. Mabilis niyang sinagot ito at nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang mukha ay pumutla.
Tala, mahina niyang sabi. May tumawag. Isang boses na hindi ko makilala. Sabi niya, si Inigo. Naghahanap siya ng ebidensya na hindi mo anak ang bata. Huwag kang magtiwala kanino man. Ang mundo ko ay muling bumagsak. Ang pinakamahalaga sa akin, ang pagkaama ni Inigo sa aking anak, ay muli niyang binabalikan. Ang banta ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkatao ng aking anak. Anong ibig niyang sabihin, Rico? Paanong? Hindi ko na natapos ang tanong. Ang aking kamay ay nanginginig habang hinahawakan ko ang aking dibdib. Ang panganib ay hindi na nasa korte, kundi sa aking tahanan. Kailangan kong bumalik sa Maynila. Ngunit paano ko iiwan ang aking anak na posibleng ginagamit na isinasaalang-alang ni Inigo bilang baraha? Ang boses ni Inigo ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Huwag mong ituro sa kanya kung sino ang tunay niyang ama. Ang boses na yon, ang babala tungkol sa pagdududa ni Inigo sa pagkaama ng aking anak, ay pumutol sa lahat ng aking pag-aaral at plano. Ang kaalaman sa batas ay walang silbi kung ang aking anak ay nasa panganib. Ang takot ng isang ina ay mas mabilis pa kaysa sa anumang corporate takeover. Agad akong nagpaalam kay Rico na hindi ko na pinansin ang kanyang mga tanong tungkol sa ebidensya. Ang pagmamadali ko ay hindi nakita ni Rico bilang pagmamadali, kundi bilang isang lapse of discipline. Ngunit ang pagmamadali ko ay may kaluluwa. Ito ang aking anak. Bumalik ako sa lumban, dala ang isang mabigat na kargamento ng takot. Ang tanawin ng bayan ay tila nagbago. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa mata kong laging naghahanap ng mga anino. Sa sandaling makarating ako sa maliit na bahay ni Aling Selyang, hindi ako nagbigay ng paliwanag. Agad kong kinuha ang aking anak, hinawakan siya ng mahigpit sa aking dibdib. Aling Selyang Maria, patawad, kailangan ko siyang ilayo muna. Ang tanging sabi ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Ang matanda ay hindi nagtanong. Nakita niya ang pulang marka sa litrato na naiwan ko kanina. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pag-unawa na minsang ibinigay sa akin ni Mang Celso. Hindi niya ako pinigilan. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, Maria. Nandito lang kami. Magiging ligtas siya sa piling mo. Sabi niya, ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit ang paghawak ay kasing lambot ng mga ulap. Sa loob ng 3 araw, namuhay kami sa isang ilusyon ng kapayapaan. Ang mundo sa labas ay tila huminto. Ang tanging tunog na naririnig ko ay ang mahinang paghinga ng aking anak habang siya ay natutulog sa aking kandungan. Ang aking mga mata ay hindi na nakatuon sa mga libro ni Rico, kundi sa bawat galaw ng aking anak. Ito ang paradise na matagal ko nang hinahanap, isang lugar kung saan ang halaga ko ay hindi nasusukat sa yaman o sa pagmamahal ng lalaki, kundi sa pagiging ina ko. Sa gabing iyon, habang inihahanda ko ang hapunan, isang lalaking nakasuot ng simpleng damit ang lumapit sa bakuran. Nagpanggap siyang nagbebenta ng isda. Ang kanyang tindig ay pamilyar. Ang paraan ng kanyang pagtayo ay may pag-iingat. Isa sa mga tauhan ni Inigo. Dali-dali akong pumasok. Ang aking puso ay gumawa ng isang mabilis na ritmo na hindi ko na narinig simula nung ako ay ipinanganak. Walang ingay, walang sigaw. Tanging ang pagtaas ng aking adrenaline. Aling Selyang, tingnan po ninyo siya. Mahinang bulong ko, itinuturo ang nagtitinda. May kakaiba sa kanya. Hindi siya taga rito. Hindi nag-aksaya ng oras si Aling Selyang. Lumabas siya, kalmado, at humingi ng isang kurot ng asin na nagbigay ng pagkakataon sa akin na isara ang lahat ng bintana. Nang bumalik si Aling Selyang, sinabi niya, matagal na siyang nakatayo sa tapat ng puno ng mangga. Tinititigan niya ang bahay. Sa sandaling iyon, naramdaman kong muli ang paghahanda. Kung hindi ko mapoprotektahan ang aking anak, sa pamamagitan ng batas,
Poprotektahan ko siya sa pamamagitan ng aking pag-iingat. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nanatili akong gising, nakaupo sa tabi ng aking anak. Pinagmamasdan ang madilim na kalsada. Kung mayroon mang kalaban, ito ay ang kanyang kawalan ng dangal. Pagdating ni Rico kinabukasan, hindi siya nagalit sa pag-alis ko. Nagdala siya ng mahahalagang dokumento. Nakita ko ang bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata nang makita niya ang aming maliit na tirahan. Tala, kailangan na nating umalis. May ebidensya kami na nagbabala si Inigo sa mga taga-Negros na huwag kang tulungan. Bago pa man kami umalis, nag-usap kami ni Aling Selyang. Huwag kang mag-alala, Maria. Babantayan ko ang bata habang ikaw ay naglalaban. Ang pagmamahal ay hindi naghihintay ng kapalit. Sa wakas, sumakay kami ni Rico pabalik sa Maynila. Nang papaalis kami, napadaan kami sa kanto kung saan nagtitinda ang lalaki. Siya ay naroon pa rin. Nakatayo siya at sa pagkakataong ito, hindi siya nakatingin sa bahay. Nakatingin siya sa amin at nang magtama ang aming mga mata, ang kanyang ekspresyon ay hindi galit, kundi isang uri ng pagkaawa na hindi ko maintindihan. Sinabi ni Rico, may 2 tao akong nakita sa kanto kanina. Isa sa kanila ay si Inigo, kasama si Cheska. Magkasama sila. Ang pagkakita kay Inigo na kasama si Cheska, hindi nag-aaway kundi nagtutulungan, ay mas matindi pa sa anumang banta. Ipinapakita nito na ang kanilang pagtataksil ay hindi isang pagkakamali, kundi isang matibay na alyansa. Tala, sabi ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng bigat. Maaaring hindi na lang ito tungkol sa pera. Baka tungkol ito sa kung sino ang nararapat maging ama ng anak mo. Ang salitang yon ay tumama sa aking puso na parang isang matulis na palaso. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang kanyang pagtataksil niya sa akin o ang posibilidad na mawala sa akin ang aking anak dahil sa kanyang kasakiman. Nang makarating kami sa Maynila, ang tensyon sa pagitan namin ni Rico ay tila nagiging mas komplikado. Sa bawat paliwanag niya sa batas, mas lumalapit siya sa aking kaisipan. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa aking mga kamay na may pilat ng karayom, alam kong nananatili siyang abogado at ako ay nananatiling kliyente. Pumasok kami sa isang silid-pulungan na mas malaki pa kaysa sa buong bahay ni Aling Selyang. Mayroon ng mga miyembro ng board na naghihintay at sa gitna nila, nakaupo si Inigo at Cheska, nakangiti ng may pagmamayabang. Nang makita ako ni Inigo, ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang matinding pagkalito na mabilis niyang tinakpan ng paghamak. Tala, ang boses niya ay may bahid ng pagkaasar. Wala kang karapatang pumasok dito. Isa ka lang dating kasambahay na nagtatangkang magnakaw ng pangalan. Ang pangit na boses niya ay pumuno sa tahimik na silid at ang mga mata ng bawat miyembro ng board ay nakatuon sa akin. Naghihintay kung paano ko haharapin ang huling insulto. Ang bawat salita ni Inigo na naghamak sa akin ay tila bumalik sa kanya na may lalong matalas na talim. Ang paghamak na yon ay nagbigay sa akin ng lakas, isang malamig na kapayapaan na mas malalim kaysa sa anumang kagalakan. Yumuko ako ng bahagya, isang kilos na hindi ko ginawa para sa paggalang, kundi para ituon ang aking mga mata sa mga miyembro ng board na nakatingin sa amin. Rico, tawag ko, at ang kanyang pangalan ay may dating na hindi ko pa naririnig na gamitin ko dati. Ito ay isang utos, hindi isang pakiusap. Humingi kami ng isang pagpapaliban sa pagboto, ginoo, at ginang ng board. Kalmadong simula ni Rico. Inilapag ang isang manipis na folder sa gitna ng mesa. Bago natin pag-usapan ang pagmamay-ari, kailangan nating pag-usapan ang integridad ng proseso. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Si Cheska ay humawak sa braso ni Inigo
Ang kanyang pagkabalisa ay tila nagpapaalala sa isang batang hindi nakakuha ng laruan. Ano ito, Rick? Mga luma na namang papeles ng nanay mo. Tumawa si Inigo. Ang kanyang pagtawa ay tuyo at walang kagalakan. Hindi ko lola ang pinag-uusapan natin, Inigo. Mariing sagot ni Rico. Ito ay tungkol sa irregularity sa pagkuha ninyo ng suporta ni Mr. Dimaano. Ito ang sandali. Ang misteryo na inihanda namin ay nagsimulang mabuksan. Ipinakita ni Rico ang isang ledger entry na nagdedetalye ng malaking halaga na inilipat sa isang offshore account na nauugnay sa mga transaksyon ni Inigo sa Negros. Ang bawat numero ay tila isang pako na ipinapasok sa kabaong ng kanyang ambisyon. Ito ay gawa-gawa. Sigaw ni Cheska, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Inaakusahan ninyo ang isang bilyonaryo sa isang maliit na accounting error. Hindi ito error, Cheska. Malamig na sagot ni Rico, nagturo sa isang linya. Ito ay bribery at ang pondo ay nagmula sa isang shell company na binili ni Inigo gamit ang mga asset na kinuha niya sa mga nagbebenta ng asukal sa Negros noong nakaraang taon. Mga lupain na dapat ay napunta sa Esperanza Group, ang tunay na kumpanya ng iyong biyanan, Doña Esperanza. Tila may kumalas sa mga kadena na nagtatali sa mga miyembro ng board. Tumingin sila kay Inigo na may bagong pag-iingat. Ang dating paghanga ay napalitan ng pagdududa. Naramdaman ko ang isang pag-alog sa aking loob, isang halo ng kasiyahan sa katarungan at pag-aalala sa aking anak. Tinitigan ko si Inigo. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang pagmamataas. Ang lalaking ito, na minsan kong pinangarap na maging hari, ay nagpapamalas lamang ng kanyang tunay na pagiging isang magnanakaw. Sa gitna ng kaguluhan, si Mr. Dimaano ang sinasabing kumuha ng suhol ay tumayo. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang katawan ay tila hindi na makayanan ang bigat ng kanyang ginawa. Tumingin siya kay Rico at pagkatapos ay kay Tala at sa huling pagkakataon kay Inigo. Hindi ko na kaya, sabi ni Dimaano. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit sapat, upang marinig ng lahat. Ang perang iyan, ginamit niya iyon para takutin ako. Hindi ko kailangan ng pera. Kinailangan ko lang ang kaligtasan ng aking pamilya. Humihingi ako ng tawad sa lahat. Ito ang sandali. Ang pagtalikod ng kanyang sariling kasabwat. Tala, sabi ni Rico. Tinitingnan ako. Ngayon na ang pagkakataon mo para gamitin ang contingency clause. Ngayon na ang oras para ipaglaban mo ang iyong mana at ipawalang bisa ang lahat ng ginawa nila. Ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang isang kaba na hindi nauugnay sa digmaan sa boardroom. Ito ay isang matinding pangamba para sa aking anak. Nagmadali akong lumapit sa isang telepono sa gilid ng silid, nagbigay ng mabilis na tawag kay Aling Selyang. Aling Selyang, Maria. Ang kanyang boses ay halos hindi na maintindihan, tila may humarang sa kanyang bibig. May, hindi ko sila makita, Tala. Ang bata, wala na sila. Ang aking mga tuhod ay tila biglang naging tubig. Ang lahat ng pag-aaral, ang lahat ng mga kasunduan, ang lahat ng katotohanan tungkol sa Esperanza Group, lahat ay biglang naging abo sa aking harapan. Ang huling hadlang ng aking isip ay ang katinoan. Ang pagkaama ni Inigo ay hindi na mahalaga. Ang korte ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga lang ay ang pagkawala ng aking anak. Sino ang wala, Aling Selyang? Sino ang wala? Ang sigaw ko, ang aking tinig ay tumagos sa katahimikan ng boardroom, isang tunog na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw ng galit. Ang mga tao sa silid ay natigilan. Tinitingnan nila ako na parang isa akong baliw, hindi isang tagapagmana. Si Inigo, na nakikita ang aking pagbagsak, ay bahagyang ngumiti. Hindi ngiti ng tagumpay, kundi ng isang taong nakahanap ng ultimate weapon
laban sa akin. Nang lumapit ako sa kanya, ang aking mukha ay basa ng mga luha na pilit kong itinatago sa loob ng mga linggo. Inigo, kung nasaan ang anak ko, sabihin mo sa akin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Inunat niya ang kamay, hindi para hawakan ako, kundi para ituro ang isang sulok ng silid. Hindi ko kailangan ang iyong anak para manalo, Tala. Ang anak mo ay hindi ko na kailangan. Hindi siya sa akin. Pero ngayon, wala ka ng dahilan para manatili rito. Ang huling salita ni Inigo ay hindi isang banta. Ito ay isang pagpapalaya sa isang kadena na matagal ko nang isinuot sa aking sarili. Ang kawalan ng aking anak ay nag-alis sa akin ng anumang takot o pag-aatubili. Ang aking pagdadalamhati ay naging isang malakas na apoy na nagpapatigas sa aking kalooban. Hindi na ako ang asawang humihingi ng limos. Ako ay si Maria Tala Esperanza na handang bumawi. Rico, ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay may lalim, may tunog ng bakal na humahasa. Ipakita mo sa kanila ang lahat. Tumayo si Rico. Ang kanyang kilos ay mabilis at may layunin. Hindi na niya kailangan pang magpaliwanag. Ang kanyang katahimikan ay nagsasalita na ng katotohanan. Kinuha niya ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento, hindi ang tungkol sa hoylo ni Inigo, kundi ang mga papeles ng pagmamay-ari na inihanda niya ng matagal. Mga kagalang-galang na miyembro ng board, simula ni Rico. Ang pagboto ninyo sa kasalukuyan ay maaaring mapawalang bisa dahil sa hindi pagkilala sa tunay na tagapagmana ng Esperanza Group. Ang ebidensya ng pagiging may-ari ng aking kliyente ay hindi lamang isang DNA result. Itinuro niya ang isang dokumento sa gitna ng mesa. Ito ang last will and testament ng lolo ni Tala. Ang orihinal na Don. At ito naman, dagdag niya, itinaas ang isang piraso ng papel na may tatak ng pamilya. Ay ang contingency clause na sinulat niya matapos ang tangkang pag-agaw sa kanya noong dekada 90. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Pilit kong pinanood ang bawat isa. Ang aking mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang emosyon. Para akong isang estatwa, matatag sa gitna ng bagyo. Tumayo ako. Ang aking balikat ay tuwid. At kinuha ko ang badge na may letrang E na nakatago sa aking bulsa. Hinawakan ko ito gamit ang aking kaliwang kamay, ang kamay na dating ginagamit sa pagtahi. Ako si Maria Tala Esperanza, mariin kong pahayag. Ang aking Tagalog ay malinaw at may diin. Ang pagkawala ko sa inyong paningin ay hindi nangahulugan na wala ako. Ang pagtahi ko sa aking damit ay katumbas ng pagtahi ko sa mga lihim na koneksyon ng kumpanyang ito. Hindi ko kailangan ng inyong pagkilala para maging karapat-dapat, ngunit kailangan ninyo ang aking pagkilala para magpatuloy ang negosyong ito. Napuno ang silid ng mga bulungan. Si Inigo, na nakatayo pa rin, ay tila unti-unting natutunaw sa upuan. Ang kanyang mukha ay nagiging kulay abo. Dito pumasok si Cheska, tila hindi pa rin nakakabangon sa kanyang pagkashock. Imposible. Hindi mo anak yan, Inigo. Hindi siya ang tunay na tagapagmana. Lumapit ako kay Inigo. Ang distansya sa pagitan namin ay 2 metro. 1 milya ng sakit at panlilinlang. Inabot ko ang isang sealed envelope na ibinigay sa akin ni Rico. Ito ay isang DNA test result na mabilis niyang ipinagawa sa Maynila. Gamit ang isang sample na nakuha niya noong araw na nagpaalam ako sa aking anak. Inigo, ang aking tinig ay kalmado, walang galit, tanging katotohanan. Ang aking anak ay anak mo. Ngunit dahil sa kawalan mo ng dangal at pagtataksil mo sa akin habang ako ay nasa bingit ng panganganak, hindi ka nakarapat-dapat maging ama niya. At sa liwanag ng lahat ng iyong kasinungalingan, ang ebidensya na ito ay patunay lamang na ang iyong pagkatao
ay mas mababa pa sa pinakamaliit na hibla ng tela na aking tinahi. Inihagis ko ang resulta sa kanyang harapan. Hindi ko na kailangang tingnan ang numero, alam ko ang totoo. Ikaw ay hindi karapat-dapat maging ama ng aking anak. Inigo, katulad ng hindi mo naging karapat-dapat na hawakan ang laylayan ng damit na itinahi ko para sa'yo noong una tayong ikinasal. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng mga security personnel na pumasok sa silid. Hawak nila ang mga papel na nagpapatunay sa mga katiwalian sa Negros, ang ebidensyang nakuha ni Rico. Ang karma ni Inigo ay dumating, ngunit ang aking atensyon ay hindi sa kanyang pagbagsak. Habang hinahatak na siya palayo, nakita ko ang isang sulyap ng kanyang mata. Hindi pagkamuhi, kundi isang matinding pagkaawa sa sarili. Isang pagtataka kung bakit kailangan niyang maging ganoon. Nang lisanin nila ako, ang aking katawan ay nanginginig. Ngunit hindi sa takot. Ito ay ang pagod ng isang labanan na nanalo ako. Ang paglisan nila Inigo at Cheska mula sa silid ng board ay tila isang pangit na panaginip na nagtatapos. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Ang aking mga kamay na dating nanginginig dahil sa pag-aalala sa aking anak, ngayon ay matatag na nakakapit sa balikat ni Rico habang tinitingnan namin ang mga papeles ng pag-aresto sa mga kahiyahiyang gawain sa Negros. Rico, ang mga lupain ba sa Negros? Nabawi na natin? Tanong ko. Ang aking tinig ay tila walang lakas kahit na nanalo ako. Ang mga lupain na direktang nakapangalan sa'yo, oo. Ang mga nakapangalan sa mga kumpanyang ginamit ni Inigo para sa pandaraya, nasa ilalim na ng receivership ng Esperanza Group. Ngunit tungkol sa criminal charges, nagpasya si Doña Esperanza na huwag na siyang habulin para sa kulungan. Gusto lang niyang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya at sayo. Isang paghinga ang kumawala sa aking dibdib. Ito ang aking nais, ang pagbawi, hindi ang pagpaparusa na magdudulot ng mas maraming kasamaan. Hindi ko kailangan ng kanyang dugong dumikit sa aking pangalan. Gawin mo ang nararapat, Rico. Ang sagot ko, ang aking mga mata ay nakapokus sa isang punto sa kawalan. Bawiin ang dapat bawiin. Ihiwalay ang kanyang buhay sa aking buhay. Ngunit ang anumang parusang magdudulot ng matinding paghihirap, huwag na. Nakinig si Rico sa aking utos. Ang kanyang pag-iingat ay tila nagpapakita ng kanyang paggalang sa aking bagong pananaw. Alam niyang ang pagpaparusa kay Inigo sa bilangguan ay magbibigay lamang ng mas maraming drama na hindi na kailangan ng aking kaluluwa. Pagkatapos ng mga papeles, tumawag ako kay Aling Selyang. Ang kaba ay nanatili sa aking lalamunan, ngunit sa pagkakataong ito ay may bahid ng pag-asa. Aling Selyang, Maria anak? Ang boses ko ay puno ng luha na handang tumulo. Nandito lang siya, Maria. Nandito lang siya. Sagot ng matanda. At sa wakas, ang tunog ng yak ng aking anak ay maririnig sa kabilang linya. Isang tunog na mas mahalaga kaysa sa tunog ng pagsara ng kahit anong kontrata. Kailangan ko siyang kunin, sabi ko. Pinipigilan ng aking sarili na magmadali. Ipasyal ko muna siya sa isang lugar na magpapatibay sa kanya. Nang bumalik ako sa Lumban, ang unang bagay na ginawa ko ay hindi ang magpabago ng aking damit, kundi ang maglakad patungo sa isang maliit na kapatagan, hindi malayo sa bahay ni Aling Selyang. Doon, nakatayo ang isang munting dambana na gawa sa mga bato. Ang lugar kung saan ako unang nakarinig ng pagtanggi mula kay Inigo. Ang lugar kung saan ako unang natakot. Sa tulong ng ilang tagadulo, na alam ang aking tunay na pinagmulan dahil sakal sa katapatan ni Aling Selyang, nagtayo kami ng isang maliit na monumento para kay Mang Celso, isang simpleng bato na may nakaukit na pangalan niya at isang salitang Tagalog, tagapagtanggol. Dinala ko ang aking anak doon. Ipinakita ko sa kanya ang araw na sumisikat sa mga dahon ng tubo. Anak ko, ang bulong ko sa hangin na alam kong naririnig ng kaluluwa ng aking ama. Inahan,
Tingnan mo ang liwanag na ito. Hindi ito ibinigay ng kahit sinong lalaki. Hindi ito ibinigay ng anumang pera. Ito ay bunga ng pagmamahal na ipinaglaban para sa iyo. Magiging matatag ka tulad ng mga ninuno mo. Hindi ka magiging anino ng sinuman. Ang pag-iisa ko sa aking anak sa ilalim ng araw ay isang sensory experience ng kaligayahan. Ang init ng araw sa aking balat ay tila nagpapahid sa lahat ng lamig na dinala ng mga taong nanakit sa akin. Pagkatapos nito, nagdala ako ng isang sulat, isang maikling papel. Naglakad ako ng mag-isa sa isang kulungan na matatagpuan sa labas ng Maynila, kung saan matatagpuan si Inigo. Hindi ko na kailangan ang mga abogado. Nang makita ako ni Inigo sa likod ng makapal na salamin, ang kanyang hitsura ay malayo na sa dating Inigo na nakilala ko. Ang kanyang damit ay maluwag at ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago ng anumang ambisyon, tanging pagod at isang malalim na kalungkutan. Tala. Ang kanyang tinig ay halos hindi na gumagalaw. Nandito ka. Para iwanan ako? Hindi ako nandito para magbigay ng awa, Inigo. Nandito ako para tapusin ang aking utang sa nakaraan. Ang sagot ko. Ang lahat ng kinuha mo sa akin, ang kasal, ang bahay, ang pangalan ko, mabawi ko na. Ngunit ang pagpaparusa na kailangan mong harapin ay hindi ang kulungan na ito. Tumitig ako sa kanya. Tinitiyak na ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ito ang huling pagkakataon na makikita niya ang aking muka na hindi puno ng galit o pag-asa, kundi ng katahimikan. Pinapatawad kita, Inigo. Hindi dahil karapat-dapat ka. Pinapatawad kita dahil hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng pagkamuhi para sa isang taong hindi na mahalaga. Ang pagpapatawad ko ay para sa aking sarili, para sa aking kapayapaan. Ang buhay na ito ay hindi na sayo. Ito ang aking patawad. Pagkaalis ko, hindi ako lumingon. Ang kanyang huling salita ay tila isang paghinga, isang pag-amin na walang sino man ang makakarinig. Mahal pa rin kita. Sinubukan ko lang. Hindi ko na narinig ang huli dahil ang mga salita ay lumutang sa hangin, tulad ng isang lumang alaala na kusang naglalaho. Ang mga salitang, "Hindi ko na kailangan ang pagmamahal mo para mabuhay," ay tila isang panalangin na nagpalaya sa aking kaluluwa. Ngunit ang kapayapaan na naramdaman ko sa paanan ng dambana ni Mang Celso ay pansamantala lamang. Ang aking paglalakbay patungo sa pagiging tala esperanza ay kailangan pang patunayan sa lupaing pinagmulan ng yaman na iyon. Sa Negros, mabilis kaming bumalik ni Rico sa lupain na matagal nang inagaw sa pangalan namin. Ang mga tanawin ng mga taniman ng tubo ay napakalawak, isang karagatan ng lunti ang nagbibigay buhay, ngunit ang mga mukha ng mga manggagawa ay tila pinawi ng araw at pagod. Ang kanilang pananamit ay tila bumubulong ng parehong kwento ng pagtitiis na aking dinanas. Hindi ako nagtago sa likod ng mga air-conditioned na sasakyan. Sumakay ako sa isang lumang utility vehicle kasama ang isang foreman na ipinadala ni Rico. Ang init ay sumasagi sa aking balat. Ang alikabok ay dumidikit sa aking pawis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng kahihiyan. Ito ay naging huwaran ng aking katatagan. Tingnan ninyo, sabi ko sa mga manggagawa na nagtipon ng may pag-iingat nang makita nila ang aking pagdating. Ako si Tala. Hindi ako narito para mag-utos. Narito ako para matuto kung paano tayo muling makakabangon ng sama-sama. Sa mga sumunod na araw, ginugol ko ang aking oras hindi sa pagtingin sa mga financial report, kundi sa pagtingin sa kanilang mga gawa. Hiniling ko na ipakita nila sa akin ang bawat hakbang, mula sa pagputol hanggang sa pag-iimpake. Sa isang gabi, nang matapos ang isang mahabang araw ng paglilibot, iginiit kong gamitin ko ang aking kakayahan. Hiniling ko ang mga pinagtabasan ng mga dahon ng tubo na kadalasan ay itinatapon. Gamit ang aking lumang karayom
at mga hibla na dala ko mula sa Maynila. Sinimulan kong bordahan ang mga lumang tela na tinahi ko sa kubo ni Aling Selyang. Inihahalo ko ang mga makukulay na sinulid sa mga kulay ng tubo. Hindi para ibenta, kundi para gawin itong mga sample ng kung ano ang maaari naming gawin. Ang mga ito ay hindi lamang dekorasyon. Paliwanag ko sa mga manggagawa. Ito ay magiging mga aksesory para sa mga tela. Ang bawat isa ay may pangalan, ang bawat isa ay may kwento. Ang ating tubo ay hindi lamang asukal. Ito ay sining na maaaring isuot. Ang reaksyon nila ay hindi paghanga, kundi isang mabagal na pag-angat ng kanilang mga ulo. Nakita ko ang paggalang sa kanilang mga mata. Hindi ito ang paggalang dahil sa ako ay mayaman. Ito ay paggalang sa isang taong hindi natatakot makisama sa kanilang hirap. Samantala, si Rico ay nagtatrabaho sa Maynila. Sinisigurong walang makakagawa ng kahit anong legal na hakbang para pigilan ang pagbawi sa mga ari-arian ni Inigo at Cheska. Sa isang tawag, ibinalita niya na ang lahat ay nasa tamang landas. Ang kanilang pagkawala ay magiging permanente at masakit sa kanilang dangal. Ang pagkawala ng kanilang status. Ginawa kong parang bula ang kanilang kayamanan. Tala, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay may himig ng pagtatapos. Salamat, Rico. Siguraduhin mo lang na ang lahat ng matitira sa kanila ay ang kanilang kasinungalingan. Wala nang iba. Sa gabing iyon, habang ako ay nakaupo sa isang lumang bangko sa labas ng bukid, tinitingnan ang paglubog ng araw na nagpapakulay sa mga dahon ng tubo ng ginto at pula. Naramdaman ko ang tunay na pag-asa. Hindi ko kailangan ang pag-ibig ni Inigo para maging buo. Kailangan ko lang ang kakayahan kong magbigay ng halaga sa kung ano ang totoo. Naramdaman ko ang isang anino sa aking likuran. Inakala kong isa na namang empleyado si Rico. Ngunit nang humarap ako, nakita ko si Inigo. Siya ay nag-iisa, nakasuot ng isang simpleng damit na tila naghihirap ang kanyang katawan. Walang kasamang Cheska. Ang kanyang mga mata ay hindi na mayabang. Sila ay malalim at puno ng pagsisisi. Tala, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang hangin ay tila bumagal sa paligid namin. Ano pa ang gusto mo, Inigo? Tanong ko. Ang aking puso ay hindi na nagagalit, kundi nagdadalamhati sa taong minahal ko. Wala na. Wala na kaming pera. Nawala lahat. Walang-wala na kami ni Cheska. Sabi niya, ang kanyang mga balikat ay yumuko. Ngunit sa kabila ng lahat, bago nila ako dalhin dito para sa labor service, naisipan kong magpadala ng isang bagay sa iyo. Ibinigay niya sa akin ang isang sulat na nakatupi ng marami. Hindi ito sulat negosyo, kundi isang bagay na sinulat niya sa loob ng ilang oras sa isang maliit na selda. Tala, anak ko. Patawarin mo ako. Huwag mong sirain ang lahat. Anong mangyari? Anak ko pa rin siya. Ang sulat ay basang-basa sa kung saan. Tila pinagdudahan niya kung tatanggapin ko. Ito ang huling testamento ng kanyang karma. Nanini Conte, ang sulat na iniwan ni Inigo sa akin ay hindi ko binuksan sa harap niya. Sa halip, ibinalik ko ito sa aking bulsa. Isang mabigat na paalala ng mga desisyong kailangan kong gawin para sa aking sarili. Ang aking pag-alis, sa tabi niya ay tahimik. Walang dramatikong pagtatakip ng pinto. Tanging ang dahan-dahang paglayo ng aking mga paa mula sa kanyang naroroon. Nang makabalik ako sa aking kinatatayuan, ang dating lupain ng mga tubo sa Negros, ang hangin ay tila naiiba. Hindi ito amoy ng negosasyon o takot. Amoy ito ng hinog na bunga at malinis na lupa. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol ko sa paglilipat ng aking focus mula sa pagwasak sa mga plano ni Inigo patungo sa pagtatayo ng sarili kong kinabukasan. Sa tulong ni Rico na ngayon ay nagsilbing aking chief legal counsel at hindi na isang misteryosong kaibigan, inilipat namin ang mga naibalik na ari-arian sa ilalim ng isang trust fund
na itinatag sa pangalan ng aking anak, na tinitiyak na ang anumang yaman ay para sa kanyang kinabukasan, hindi sa aking kapangyarihan. Ang pinakamahalaga, ginamit ko ang unang malaking pondo upang itatag ang Celsos Legacy Foundation. Hindi ito isang kumpanya na naghahanap ng tubo, kundi isang organisasyon na nagtuturo ng skill at nagbibigay ng dignidad. Kasama ko si Doña Esperanza, na ngayon ay tila mas lumiwanag ang mukha dahil sa pagpapanumbalik ng katarungan. Sa isang maliit na seremonya, ipinakita namin ang unang mga produkto mula sa aming artisan cooperative, mga damit at aksesorya na pinagsasama ang pinukong burda at ang natural na hibla ng tubo. Ito ang aking tagumpay. Walang anumang lalaking nagbigay nito sa akin. Sa gabi, bago ako tuluyang bumalik sa Maynila para mamuno sa foundation, pumunta ako sa isang lugar na alam kong hindi ko na muling pupuntahan. Ang kulungan. Narinig ko ang kanyang boses sa likod ng makapal na salamin. Hindi ko na binuksan ang kanyang sulat sa harap niya. Hindi na mahalaga kung ano ang nakasulat. Inigo. Ang boses ko ay payapa. Hindi na ako magtatagal dito. Ang lahat ay naayos na. Bawiin ko ang pangalan ko. Ang anak natin ay ligtas. Hindi ko na kailangan ng patawad mo dahil pinatawad ko na ang sarili ko. Tumingin siya sa akin at sa wakas, nakita ko ang isang tao na talagang nawalan ng lahat. Hindi ang kayamanan, kundi ang kanyang pagkatao. Salamat. Ang tanging sabi niya, at ang salitang iyon ay puno ng bigat ng kanyang pagbagsak. Hindi ako nagpatuloy sa pag-uusap. Ang aking puso ay hindi na dumudugo para sa kanya. Naglakad ako papalabas. Ang tunog ng aking mga paa sa sementadong pasilyo ay tila isang malakas na ritmo ng paglaya. Nang ako ay umalis, nakita ko si Rico na naghihintay sa labas, hindi sa isang mamahaling sasakyan, kundi sa isang simpleng kotse. Hindi siya lumapit agad. Naghihintay siya sa akin. Tapos na ba, Tala? Tanong niya. Ang kanyang mata ay nagtataka kung ano ang mararamdaman ko ngayon. Tapos na ang pakikipaglaban ko sa iyo, Rico? Sagot ko. May mahinang nangiti. Ngayon, sisimulan ko na ang aking buhay. Tinanggap ko ang kanyang alok na maging legal counsel ng foundation, ngunit sa isang bagong paraan. Hindi ka lang magbabantay sa likod ko, Rico. Tutulungan mo akong magtayo. At sa tuwing may kailangan kang tulong, nandyan ako para sa iyo. Ngunit hinding-hindi ko hahayaang ang profesionalismo ay maging hadlang sa pagitan natin kung kailangan natin ng isang tunay na kaibigan. Walang anumang romansa sa pagitan namin, tanging ang matibay na paggalang na binuo sa gitna ng apoy. Ang huling eksena ay hindi sa korte, hindi sa Manila, kundi sa Lumban. Sa harap ng Celsos Legacy Workshop, isang gusali na gawa sa mga materyales na nagpapakita ng kanyang yaman at ang kanyang katatagan. Nandoon ang aking anak, masigla at malusog, naglalaro sa damuhan. Hindi siya nakakakita ng anino ng nakaraan. Hawak ko ang kanyang kamay at tumingin ako sa araw na sumisikat ng maliwanag sa mga bubong ng bayan. Ito ang bagong umaga. Hindi ko na inasam ang pag-ibig na nagdala sa akin sa impyerno. Hinawakan ko ang kalayaan na nagdala sa akin sa sarili kong paraiso.